Umalma ang aktor na si Mon Confiado sa isang mapanirang post na wala namang katotohanan tungkol sa kanya ng isang content creator. Sa post ni Mon ngayong araw, sinabi nitong wala naman daw sana siyang planong patulan pa ang gawa-gawang kwento tungkol sa kanya. Pero tila sobra naman daw ang creator sa paninira sa nasabing post. Mababase kasi sa gawa-gawang kwento ng creator na di umano'y hindi nagbayad ng bills ang aktor at nagsisigaw pa umano sa loob ng grocery kung saan daw niya nakita ang aktor. Tabo ang post ng content creator, I saw critically acclaimed actor Mon Confiado at a grocery store in Marikina yesterday. I told him how cool it was to meet him in person, but I didn't want to be a douche and bother him and ask him for photos or anything. He said, "Oh, like you're doing now." I was taken aback and all I could say was, "Huh?" But he kept cutting me off and going, "Huh? Ha ha?" and closing his hand shut in front of my face. I walk away and continue with my shopping and heard him chuckle as I walk off. When I came to pay for my stuff, up front, I saw him trying to walk out the doors with like 15 Milky Ways in his hands without paying. The girl at the counter was very nice about it and professional and was like, "Sir, you need to pay for those first." At first, he kept pretending to be tired and not to hear her, but eventually turned back around and brought them to the counter. When she took one of the bars and started scanning it multiple times, he stopped her and told her to scan them, each individually to prevent any electrical interference, and then turn around and wink at me. I don't even think that's word. After she scanned each bar and put them in a bag and started to say the price, he kept interrupting her by yawning really loudly. Nagkomento dito si Mon at sinabing hindi ito magandang biro dahil sinisira ng creator ang pangalan ng veteranong aktor. "This is not funny. You are ruining my name. Kahit copy-pasta ito, not everyone will understand this. This never happened. Not funny. Don't drag my name." Matapos dito, agad namang nag-send ng message ang content creator ng nasabing post at sinabing biro lang naman daw ang kanyang post. Sinang-ayunan din nito ang sinabi ng aktor na hindi lahat nakakaintindi sa joke niyang ito. "My apologies. It's not my intention to tarnish your image in any way. Like what they said in the comments, it's a joke. Although I agree with you that not everyone will understand it." Nag-reply naman dito si Mon at kapansin-pansin na hindi nito nagustuhan ang mensahe sa kanya ng creator. "Joke at my expense? Bakit mo ko sisirain at idadamay sa joke mo? Bakit hindi mo i-joke ang pamilya mo? Bakit ako? Ano ang nakakatawa sa joke mo? Sinira mo ang name ko. Now, meron ka ng disclaimer? And look how bastos you are. Nakita mo na ang effect na ginawa mo at naka-offend ka ng tao. Pero hindi mo pa din inaalis ang post mo. Do you even realize what kind of person are you and what attitude you have? Then you will say it's a joke kahit nakasira ka ng tao? Anyway, wait mo na lang ang legal actions. Madali ka lang i-trace. I mean it. And it's not a joke. Mukhang hindi naman nasindak ang creator sa mensahe ni Mon. Ayon pa sa kanya, "Trace, is this a threat?" Narito naman ang caption ni Mon Confiado sa mga screenshot na kanyang nilabas tungkol sa content creator. "Ayoko na sana pang patulan itong certain elade na ito, pero tama pa ba ang ginagawa ng mga content creator na ito? Gumawa ng story using my name and my photo. Na-meet daw niya ako sa grocery at magpa-picture daw siya pero dinuro-duro ko daw siya sa mukha at nakita niya na hindi ko binayaran ang 15 Milky Way Choco Bars na kinuha ko. At pinagsisigawan ko daw ang cashier ng grocery. Pinapalabas pa nito na magnanakaw ako. Nung sinita ko, joke daw ito ay copy-pasta at biglang nilagyan ng disclaimer ang post niya pero huli na, pero hindi pa din inaalis ang mga post niya. Joke at my expense? Joke pero nakakasira ng tao. Bakit ka mag-joke sa akin? Close ba tayo? Parang sobra na itong mga ito .
Parang makakuha lang ng mga likes kahit makakasagasa sila ng tao. Tapos sasabihin joke, ang dami nagme-message sa akin at tinatanong kung totoo ba ito. Of course, sabi ko hindi yan totoo. Never happened. At hindi ako ganon tao at may pagkamayabang pa itong Elaine na ito. Nung sinabi ko, idedemanda ko siya dahil ayaw pa niya tanggalin ang post niya. Threat daw ba ito? Grabe itong taong to. Marami naman ang nakisimpatya sa aktor, lalong-lalo na ang mga lubos na nakakilala dito. Grabe, maling-mali ang ginawa niya. Di ko na siya ma-search. You can make a content na di mo kailangang manira ng tao. Threat, may legal action nga na sinabi means kahit magtago ka at ibang name gamit mo kaya kasampahan ng kaso. Hahanap pa ng reason para magkamali yung ginawa ng mali. Ruining someone's identity without facts is not a good joke. You bark in a wrong tree. Sermon, sue and punish this person so that it will serve as an awareness to everyone to think before they click. Kasalanan to ni Facebook. Lahat ginawa ng content creator to the point crossing of the boundaries of a person. Cybercrime law or cyberbullying and libel cases are some samples of action to this kind of people. Ang gumagawa ng fake account, yan ang way nila para mag-boom ng content nila. Dapat magsikap sila sa tamang paraan. Tama ba ang pinapakain nila sa pamilya galing sa di makatarungang content? Kumita ka nga, may naapakan ka namang tao. That is not a threat. That's a reminder na possible ang legal actions kung matetrace kung sino siya and his residence. Diyos ko, nag-imbento pa ng pang-counter. Siya pa parang galit. Trace, threat, sampulan dapat yan. Pati yung mga gumagawa ng fake account ng nanay ni Yulo nagpo-post ng kung ano-ano. Patit ni Sara Labati gumagawa account for content using someone's name. It's not funny at all. Push nyo po, mapakulong yan para maubos po mga fake na tao sa social media spreading nothing but negativity. Mon Confiado is one of the nicest person that I ever walk on this planet. The article is bluntly fake news. Malabo yan, si Mon Confiado pa. Napakalabo niyang kwento niya. Pagbasa ko pa lang alam kong di mo gagawin yan dahil di ka ganyan, napakabuti mong tao. Napakalaki nga ng iyong puso at noon pa man, yan ang saludo ako sa'yo. Kasuhan mo yan, hindi ang isang ganyan ang sisira sa pangalan mo kapatid. Turuan mo lang leksyon, walang magagawa yang mga yan.